Lin Yuan, bakit ang aga mong umuwi ngayon? Pupunta ka na naman sa fiance mo. Malapit na ang kasal, di ba? Magdala ka ng regalo para sa kanya. Swerte mo talaga, ah. Ang ganda ng dalaga ng Liu. Dapat magmadali ka. Huwag kang mag-alala, Tio Li. Umalis na ako, ah. Si Ruyan, ano bang nangyayari dito? Bumalik na ang mga nangingisda. Akala ko, nasa dagat ka para pakainin ang mga isda ngayon. Lin Yuan, dahil nahuli mo na ako, hindi na ako magpapanggap. Kasama ko na si Wang Hao. Pero sa susunod na buwan ang kasal namin. Naipadala na ang mga imbitasyon. Ikaw ang nagtakda niyan. Kailan ba ako pumayag sa'yo? Hindi ka pumayag. Kinuha ng nanay mo ang 30,000 na halaga mula sa pamilya ko. 30,000 na halaga, nahihiya ka bang humingi ng kasal? 30,000 na pera, nahihiya ka bang humingi ng kasal? Nagsama tayo ng maraming taon. Ano bang naibigay mo sa akin? Isang lumang bangka. Isang bubong na butas-butas. O yung amoy mo na. Amoy ng isda na hindi matanggal kahit na anong gawin. Sinasabi mong mahirap ako. Bakit hindi mo sinabi agad? May silbi ba ang sabihin ng maaga? Ano pa ang masasabi mo kundi magiging maayos din? Ano pa ang masasabi mo? Lin Yuan, sa buhay mo, isa ka lang mahirap na mangingisda. Anong pakinabang ko sa pakikipag-ugnayan sa iyo? Kaya, gusto mo bang umatras sa kasal? Hindi ako ang gustong umatras sa kasal. Ikaw ang hindi karapat-dapat sa akin. Narinig mo ba? Sa ugali mong ito, paano ka magiging karapat-dapat sa kanya? Kahit sa tabi ng dagat, hindi ka makakakain ng sapat. Gusto mo pang magpakasal. Nanaginip ka lang. Ito ay usapin namin ni siya. Hindi ka pwedeng makialam. Pero siya ngayon ay akin na. Anong magagawa mo? Gusto mo pang manakit? Sige na. Huwag mong makipag-ugnayan sa kanya. Kung makipag-away tayo, magkaproblema tayo. Tayo na. Nakakadiri lang siya tingnan. Binabati kita, host, sa paggising. Sistema ng pakikipag-usap sa dagat. Antas isa ay na-activate na. Sistema. Talaga namang sistema. Antas isang kakayahan na maaaring makadama sa paligid na 3 milya. Sabi nito, bilang maaaring makita ang lahat ng posisyon ng mga hayop sa dagat. Lahat ng posisyon ng mga hayop sa dagat, totoo. Real-time, buong buhay na nilalang sa dagat, eksaktong lokasyon. Sa totoong oras, buong katayuan ng mga hayop sa dagat, bilang eksakto. Sa oras ng operasyon, pangunahing buhay sa dagat, real-time na impormasyon. Real-time na sistema, mga hayop sa dagat, real-time na pag-unawa. Sa buong oras, mga hayop sa dagat, patuloy na nakikita, real-time na pag-update, real-time na sistema, mga hayop sa dagat, eksaktong impormasyon. Real-time machine, real sea fishing haul. Real-time period, quantity time machine, real-time is 1,000,000 in public, during the green vinegar period. Real-time period, quantity time machine, real-time isa. Ang kabuang kita mula sa pangingisda ay lumampas sa 100,000 yuan. Maaaring unlock ang antas 2. Perception. Lahat ng lokasyon ng mga nilalang sa karagatan. Ibig sabihin, alam ko kung saan may isda. Gaano karami? Anong uri ito? Akala mo ba'y mahirap akong magsasaka? Hintayin mo lang. Magiging mayaman ako na hindi mo kayang abutin. Sistema ng dialogo sa karagatan. Grupo ng mga talaba. Tinatayang 35 kilo. Lalim na 0.3 metro. Mula sa kasalukuyang lokasyon. 218 metro. 35 kilo ng mga talaba. Kahit gaano kalalim ang pagkakalibing, malinaw na nakatanda. Lapu-lapu. 10 pirasong ligaw na abalon. Pamilihan, sanggunian sa merkado isa, tinatayang bigat 0.4 gramo. Pagsusuri ng pamilihan, sanggunian sa presyo ng lungsod, presyo ng pamilihan 0.2 metro ang lalim. Pagsusuri ng pamilihan, sanggunian sa presyo ng lungsod, 229.00 yuan para sa 7 kilo, presyo ng pamilihan, 2,230 yuan kilo. Pagsusuri ng pamilihan, sanggunian sa presyo ng lungsod, 229.00 yuan kilo, pamilihan, nakadikit sa loob ng mga bato.
Pagsusuri ng pamilihan, sanggunian sa presyo ng lungsod, 229.00 yuan kilo, sanggunian sa presyo ng pamilihan. Sanggunian sa presyo ng pamilihan, 80 yuan bawat kilo. 280 bawat kilo. Isang piraso ay nagkakahalaga ng mahigit 200 yuan. Isang piraso ng abalon. Kasing halaga ng isang araw na ginawa ko noon. Kasalukuyang itinatag na lugar. Mataas na halaga ng target. Tinatayang kabuang halaga. 8,512,000. Nakatagpo ng signal ng bihirang target. Yuri. Kailangan ng malapit na kumpirmasyon. Posisyon. Sa malalim na bahagi ng reef. Inirerekomendang pumasok sa panahon ng pagbaba ng tubig. Bihirang target. Kahit ang sistema ay kailangang lumapit para makitang maigi. Mahigit sa 10,000. Lahat nasa reef na iyon. Dagat 37,570. Sayang, kinuha ang aking bangka. Wala na akong kahit isang maliit na bangka. Pero nandyan lang ang mga bagay na iyon sa mga bahura. Sa mga mabababang dalampasigan. Kailangan lang maghintay hanggang sa humina ang alon. At makalakad papunta roon. Hindi naghihintay ang pagkakataon ng pag-urong ng tubig. Kailangan kumilos bago sumikat ang araw. Kailangan kong pumunta muna sa pantalan para kunin ang mga gamit. Lin Yuan, anong nangyari sa likod ng ulo mo? Nadapaan ko. Ayos lang. Nadapaan ko lang ng hindi sinasadya. Tio Li, yung bangka ng pamilya Liu. Hindi na ba ako pwedeng gumamit? Kahapon ng gabi, sinabi ni Liu Laoer sa pantalan na naghiwalay na sila at kinuha na ang bangka. Nagbanta pa siya. Sabi niya, kung gagamitin mo ulit ang bangka, hahanapin niya ang gwardiya. Nasaan na ang mga gamit ko? Itinapon lang sa sulok. 2 basket, isang pala. Goma, ulo ng ilaw. CJ. Salamat, Tito Li. Gusto mong mag-umpisa ng maaga. Kung hindi talaga kaya, tulungan mo na lang ako sa bangka ko. Binigyan ka ng 150. Hindi na, Tio Li. May paraan ako. Wala. Tuloy pa rin. Kumpulan ng dugo. Mga 12 kilo. Lalim 0.15 metro. Nandito nga. 30 metro sa harap. 2 ligaw na malaking alimango. Nakatago sa ilalim ng mga bumagsak na bato. Sulit. Lokasyon ng bihirang target. Madilim na siwang sa ilalim ng pader ng bato sa kabila. Ligaw na lobsters. Timbang mga 2.8 gramo. 50 napakaganda ng kondisyon. Napakaganda ng kondisyon 50. Tinatayang halaga 6,720. 6,720. 50. Ito lang 50. Kasing halaga ng isang buwan kong sahod. Dagdag pa ito. Ngayon, siguradong makakabenta ng 20,000. Ang tinatayang kabuang halaga ng ani. 18,024,000. 20,000 na piso. Kailangan munang makahanap ng lugar para ibenta. Sa pantalan, tanging yung punto ng pagbili ng pamilya Wang lang. Ano naman ang tungkol sa teritoryo ni Wang Hao? Magtanong muna tungkol sa presyo. Kung hindi pwede, saka na lang. Ipagpapatuloy. Hindi pa tapos, ipagpapatuloy. Ipagpapatuloy. Hindi pa tapos, ipagpapatuloy. Hindi ba ito ang dating fiant ng dalaga mula sa pamilya Liu? Bakit ka nakabalik na basa sa putik? Tingnan ang mga paninda. Presyo. 6 piso kada kilo ang blood clam. 30 ang alimasag. 100 ang abalon. 200 ang lobster. Di mo alam ang presyo sa palengke. Dugo ng talaba, pinakamababa 15. Asin na alimango, 7 o 80. Abalon 280. Lobster 1,200. Kung pagsasamahin mo ang mga presyo, hindi pa umabot ng 300. Ganito ang presyo dito sa atin.
Kung kulang, pwede kang pumunta sa ibang tindahan. Oh, tama nga. Sa loob ng 10 milya, tayo lang ang bumibili. Kung ayaw ibenta, dalhin na lang sa bahay para lutuin. Saka na, hindi mo naman kailangan mag-ipon ngayon. Para sa asawa, sa 3% ang presyo. Hindi naman dahil sa masama ang merkado. Sinasadya akong pinipiga. Siguradong nakipag-ugnayan na si Wang Hao. Hindi ibebenta. Sa mga ganito mong kalakal, walang bibili sa bayan. Mabubulok lang yan. Huwag kang umiyak at bumalik para humingi sa akin. May pamilihan ng seafood sa bayan. Hindi naman ito pwedeng maging sa pamilya Wang. Maganda itong alimango. Magkano ang 1 kilo? 55. Kukunin ko lahat ng 4. May lobster ba? 600 ang kilo, okay ba? 1,200. Hindi nakikipagnegosasyon. 1,200. Bakit hindi ka nalang manghuthot ng pera? Pakita mo sa akin ang alimango. Wild. Kakatapos lang hilahin ngayon. Bago pa lumabas sa tubig. Dito sa malapit na pampang ng mga bato. Kukunin ko ang mga kalakal mo. Sa pinakamataas na presyo sa merkado. Walang bawas. Saan ka galing? Ako si Zhaomin mula sa Lu Group. Nasa procurement department ako. 12 na mataas na antas na hotel dito. Lahat ay gamit ang aming produkto. Ganitong kalidad ng ligaw na produkto. Palagi kaming may kakulangan. Timbangin na. 23,480. Pwede bang mag-transfer? Sasabihin ko muna sa iyo ng malinaw. Ganitong kalidad ng malaking kargamento. Malaki ang demand namin. Halos walang matatag na channel. Kapag may stock ka, direktang makipag-ugnayan sa akin. Hindi bababa sa presyo. Ngayon na pamantayan. Kung araw-araw ay mayroon ako nito. Araw-araw ay may ganitong kalidad. Halos ganun. Mas mabuti pa iyon. Kailangan natin ng gaano karami, kailangan natin iyon. Basta kaya mong ibigay, ayos na iyon. Kung may kailangan, tawagan mo lang ang numero sa business card. Kumita tayo ng 23,000 ngayong araw. Sabi ng sistema, kapag umabot ng 100,000. Ma-unlock ang level 2. Sa bilis na ito, hindi aabot ng 1 linggo. Gusto akong patayin ang koleksyon ng Wang Jaya. Mangarap ka na lang. Sabi ni Lao Zhang na ang mga produkto niya ngayong buwan. Hindi na galing sa akin. Sino bang Lao Zhang? Sino pa ba? Yung nagmamay-ari ng seafood restaurant sa bayan. Tuwing 1 buwan ay stable na kumukuha sa akin. Ng 30,000 pesos na paninda. Sabi nila nakakita sila ng mas magandang supplier. Mas maganda ang kalidad kaysa sa akin. At halos pareho lang ang presyo. Mas magandang supplier. Ganito lang kalaki ang dagat na ito. Gaano pa kaya kaganda? Sandali lang. Kuya Hao. Hindi dahil hindi kita aalagaan sa negosyo ko. Kundi talagang walang mapipili sa kanila. Lahat ng kalidad ay top-notch. Nagtatrabaho na ako sa restaurant ng 20 taon. Hindi pa ako nakakita ng ganitong stable na magagandang produkto. Yung batang lalaki na may apelidong Lin sa inyo sa baryo. Ang gumawa nito, yung may apelidong Lin. Hindi naman marami sa baryo namin na may apelidong Lin. Hindi kaya si Lin Yuan. Impossible. Saan niya nakuha ang ganitong kalaking supply? Noong kasama ko pa siya dati. Sa bawat isa 0 beses na lumabas sa dagat, 8 beses talo. Walang makuhang maayos na alimango. 30,000 pesos 1 buwan na matagal ng kliyente. Bigla na lang nawala. Sinasabi pa na mas maganda ang produkto niya kaysa sa akin. Paano mangyayari yon? Matagal na kayong magkaibigan. Dati, kasama mo siya sa panghuli sa dagat. May espesyal na paraan ba? Halimbawa, alam mo ba? Yung mga hindi alam ng iba. Wala talaga. Isa lang siyang ordinaryong mangingisda. Sa dagat, nakadepende lang siya sa swerte. Hindi pa nga makapagpatayo ng sariling bangka. Sa amin na lang talaga nakasalalay ang bangka. Bakit bigla na lang siyang nagkaroon ng ganito karaming mga high-end na produkto? At araw-araw pa. Hindi ito normal. Siguradong may kalokohan. Maaaring may isang tao sa likod na nagbibigay sa kanya ng supply.
O kaya naman, ito ang kanyang natuklasan. Isang lihim na dagat na hindi alam ng iba. Kung sinubukan niyang agawin ang negosyo ko, gusto kong makita kung anong laro ang kanyang nilalaro. Anong plano mong gawin? Siguradong magtutungo pa rin siya sa pangingisda bukas. Pinapunta ko si Erhu sa mababaw na bahagi. Tumingin sa kanya. Tingnan mo kung saan talaga siya pupunta. Anong problema nitong tao? Mag-ingat ka. Huwag siyang mapansin. At kung mapansin man niya, ano ngayon? Isa siyang mahirap na mangingisda. Anong magagawa niya sa akin? Gusto ko lang makita kung ano talaga ang itinatago niya. Tama nga, may sumusunod. Mula sa daungan. Naramdaman ko na may mali. May tao talagang nakatingin sa likod. Sigurado akong tao ni Wang Hao yan. Kung gusto niyang sumunod, sumunod na siya. Ang mga komplikadong daan sa bahaging may mga bato. Hindi talaga mapapasok. Patayin ang ilaw ng ulo at itago ang mga yapak. Nasaan na ang tao? Bakit parang nawala siya sa isang kisap mata? Umalis na siya. Hindi nga makapasok kahit sa paligid. Gusto pang subaybayan ako. Nakapag-ipon ng kita na 72,400. Kulang pa ng 7,600 para ma-unlock ang level 2. 72,000 na. Kapag naubos ang kargamentong ito ngayon, siguradong lalampas tayo ng 100,000. Magpatuloy ang kwento. Huminto ka, Lin Yuan. Ang aga naman ng tapos ng trabaho. Tingnan mo ang bigat ng basket na ito. Maganda ang ani ah. Sinasabi ko sa'yo, ano ba talaga? Ang ginamit mong mga kaparaanan. Araw-araw ay sumisiksik ka sa mga mabababang bato. Laging puno ng magagandang bagay ang iyong basket. Akala mo ba lahat tayo ay bulag? Ngayon, nakuha mo na lahat ng restoran ni Lao Zhang. Kinuha mo na lahat. Astig ka talaga. Kung may kakayahan ka, subukan mo rin. Kung magaling ka, kunin mo rin. Paano ba ako maghuli ng isda? Hindi na ito tungkol sa'yo. CJ, may kakayahan ka na maghanap ng pagkain sa putik. Ano namang kakayahan yan? Kung matapang ka, pumunta ka sa malalim na dagat. Oh, nakalimutan ko. Wala ka pang bangka. Kahit na makakuha ka ng maraming isda, mananatili ka pa ring naglalaro sa putik. Mahirap na mangingisda. Anong pinapakita mo? Malalaman ko rin yan balang araw. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Pagdating ng panahon, makikita mo. Sabi mo pag pumasok ka na. Paano mo ito hahanapin? Kahit ang headlamp, hindi mo pa binubuksan. Wala ka talagang nakita. Haoje, sobrang dilim sa loob. Hindi talaga madaanan ang daan. Hindi ko nga makita kahit anino niya. Parang may pangitain siya. Alam kong nasaan ang mga bagay. Diretso lang siya at nag-ukit. Hindi na kailangan maghanap. Alam kong nasaan ang mga bagay. Paano mangyayari to? Ngayon ay 19,800. Tingnan mo kung pumasok na. Kabuang kita sa panghuli lumampas na sa 100,000. Nakumpleto ang mga kinakailangan para sa level 2. Kakayahan ng level 2, biological na utos. Maaari mong utusan ang maliliit na organismo sa dagat. Ng utos na gumalaw. Antas 2 ay nagpapahintulot sa maliliit na organismo. Nakusang magtipon sa itinakda kong lugar. Kung ganoon, sa susunod, hindi ko na kailangang maghanap pa. Maghanap na lang ako ng tamang lugar. Para sila mismo ang pumunta. Naiipit ang alimango sa balde. Hipon. Tumalon papasok. Alimango sa bato. Ayusin ayon sa laki. Dito ka. Noon, 1 oras at higit pa. Bago mapuno ang lalagyan. Ngayon, tapos na sa loob ng 0 minuto. Ito lahat, ay ikaw lang ang nanghuli sa dagat. Kahapon akala ko nagbibiro ka lang. Ngayon, mukhang hindi lang doble. Halos triple na. Swerte lang. Sino ba ang pwedeng magkaroon ng swerte ng sunod-sunod ng 5 araw? 41,000 yuan. Kaya mong maibenta ang 41,000 sa isang araw. Sa bilis mo na ito, hindi ka kasya ang mga customer ko. Kailangan kong i-report ito sa aming boss sa grupo. Si Lu Yutong. Sigurado siyang gustong makilala ka ng personal. CJ,
Ikaw na ang bahala. Nakakompute ka na ba? Ilan na ang naipadala hanggang ngayon? Mga 150,000 siguro. 5 araw. 150,000. Alam mo ba, mga lokal na bangka pangisda. Isang buwan, ganito lang ang kita. Ano ba talaga ang background ng batang ito? May isa na namang umalis. 3. Sa buwang ito, nakatakbo na ng 3 matagal ng kliyente na. Lahat sila ay pumunta kay Linyuan para kumuha ng mga produkto. Matagal ko nang sinabing may mali sa kanya. Nagpadala ka ng tao pero hindi nakasunod. Walang mangyayari sa bagay na ito. Anong magagawa ko? Yung sirang bahagi ng mga bato. Wala talagang maayos na daan. Wala akong makitang tao sa labas. Diretso nang dumoble ang kanyang benta. Parang mga pagkaing dagat. Parang kusa silang pumapasok sa kamay niya. Kusa silang pumapasok sa kamay niya. May ganitong bagay pa pala. Hindi pwede. Kailangan kong sabihin ito sa tatay ko. Nakakita ng signal mula sa malaking organismo na lagpas sa saklaw ng pagkakakita. Malaking organismo na signal. Kasalukuyang limitasyon. Walang kagamitan para sa malalayong operasyon sa dagat. May malaking hayop sa malalim na dagat. Para makarating doon, kailangan ang barko. Maghihintay pa ng kalahating buwan. Matatapos din natin ito. Halo. Interesado si Ginoong Lu sa iyo. Bukas ng hapon, 2:00. Makakapunta ka ba? Kita tayo bukas. Tandaan mong mag-iwan ng pinakamagandang mga produkto. Dalhin mo ito. Pakita mo kay Ginoong Lu ang kalidad. Naghihintay si Ginoong Lu dyan. Sali ka lang sa akin. Ikaw si Linyuan. Ginoong Lu. Sabi ni Zhao Min sa akin. Nakapagpadala ka ng tuloy-tuloy ng 1 linggo. Lahat ng kalidad ay nasa pinakamataas na antas. Unang titingnan ko kung kamusta ang batch ngayon. Kalidad, kasariwaan, laki. Lahat ay top quality. Hindi nagkamali si Zhao Min. Pero ang hindi ako interesado ay ang kalidad. Ang produksyon. Ikaw lang mag-isa. Wala ka pang bangka. Tuloy-tuloy na 1 linggo. Araw-araw ay naglalabas ng 3,000 hanggang 5,000 na kalakal. Walang sinumang lokal na grupo ng mangingisda ang makakagawa nito. Paano mo ito nagagawa? Dahil lang sa karanasan. Kilala ko ang dagat na ito. Ayos lang. Kung ayaw mong magsalita, hindi kita pipilitin. Ngunit ang tanging tinitingnan ko ay ang resulta. Dapat matatag ang kalidad at dami. Maaari mo bang masiguro ang dalawang ito? Sige, pag-usapan na natin ang seryosong bagay. Ito ay isang pangmatagalang kasunduan sa supply. Lahat ng iyong mga produkto mula ngayon. Lahat ay para lamang sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang doble ng pinakamataas na presyo sa merkado. May isang kondisyon lang. Eksklusibong supply. Hindi ka pwedeng magbenta sa ibang channel. Double. Bakit ang taas ng alok? Dahil sa halaga ng iyong produkto, ganito ang presyo. Ang mga isihi na kliyente ko ay gumagastos ng higit sa 2 milyon. Buwan-buwan sa mga seafood. Dahil sa iyo, mayroon akong matatag na top tier na supply. Hindi ko na kailangang maghanap ng mga produkto. At maaari ko pang itaas ang presyo ng bawat order. Pipirma ako. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Sabi mo, dapat mabilis ang bayad. Kailangan araw-araw ang bayad. Huling araw, hindi pwedeng lampas sa tanghali ng susunod na araw. CJ, sundin ko ang sinabi mo. Araw-araw ang bayad. Sabi ni Zhao Min, patuloy pa rin ang pagtaas ng volume ng mga pinapadala mong produkto araw-araw. Kung magpapatuloy ang trend na ito, balak mo bang umaasa sa pangingisda habang buhay? Hindi. Nagtatabi ako ng pera para bumili ng bangka. Ano ang plano mo pagkatapos bumili ng bangka? Pupunta sa malalim na dagat. Sa oras na iyon, ang mga kalakal mula sa malalim na dagat ay dadaan sa linya ko. Basta't ang presyo mo ay pinakamataas. Masaya ang pakikipagtulungan. Hindi pa tapos. Magpapatuloy. Congratulations. Dobleng halaga ng pagbili. Hindi pa nagbigay si Ginoong Lu ng kahit kanino. Nagawa na ang kondisyong ito. Ang mahalaga sa kanya ay ang produkto. Hindi ako. Tama ka sa kalahati ng sinasabi mo. Talagang mahalaga sa kanya ang produkto. Ngunit ang makapagbigay ng ganitong uri ng mataas na kalidad na produkto ay ikaw lamang sa buong bayan. Tama nga.
Sa susunod, diretso na sa card mo ang bayad. Hindi mo na kailangang pumunta rito. Ang mga kalakal ay direktang ihahatid sa likod ng merkado. Nandoon ang tao ko para tumanggap. Doble ang presyo. Batay sa dami ng ipinadala ngayon. Kaya sa isang araw, maaari kang kumita ng mahigit 8,000. Akala ko, kailangan ng kalahating buwan para makabili ng bangka. Ngayon tingin ko, ilang araw lang sapat na. Kuya Hao, narinig mo na ba? Nakakonect si Lin Yuan sa Lin Group. Sabi nila, personal na nakipagkita si Lu Yutong sa kanya ngayon. Sino ang nagsabi? Yung mga tao ni Zhao Min ang nakapagsabi ng di sinasadyang salita. Sinasabi na si Lu ay makikipag-isa kay Lin Yuan. Sa lahat ng kanyang mga produkto, ibebenta lang niya kay Lu. At sobra pa ang presyo na ibinibigay. Isang mahirap na mangingisda ay karapat-dapat makipagnegosyo kay Lu Yutong. Tulungan mo akong bantayan siya. Anong oras siya lumalabas araw-araw? Bumalik ka na. Saan ka pumunta? Tandaan mong mabuti ang lahat. Kung magkaagaw ang dalawang ito, tiyak na magkakaroon ng malaking gulo. Itutuloy. Sa loob ng 300 metro sa unahan, may isang malaking grupo ng mga alimango. Tinatayang 380 pounds, magandang kalidad. Dumating na ang mga alimango. Lahat ay pumasok sa kulungan. 380 pounds na dekalidad na alimango. Noon, 10 bangka ang naglalayag sa isang araw. Hindi pa rin makakahuli ng ganito karami. Antas 2, ganito ang kakayahan. Mas malakas kaysa antas 1. Hindi ito basta-basta. 380 libra ng dekalidad na alimango. Kasama ang abalon at lobster. Sa kabuuan ngayon, 87. Lin Yuan. Nagtatrabaho ako sa larangang ito ng 8 taon. Ito ang unang pagkakataon na may nakita akong tao na kayang gumawa ng ganito sa isang araw. Ang dami mong nagawa. Sabihin mo ng tapat, para kang may cheat. Baka mas marami pa bukas. Bukas, magpapadala ako ng 2 cold chain na sasakyan, hintayin mo. Ayusin ang refrigeration machine. Kumita na tayo ng 178,000 pesos. Malapit na sa 200,000. Pagdating ng panahon, magkakaroon tayo ng barko para sa malalim na dagat. Maaari pang dumami ang produksyon. Sabihin mo, kapatid Lin, ako si Xiao Zhao mula sa Wangji sa Pantalan. Tungkol sa nangyari noong nakaraan, ako'y nagkulang sa pag-unawa sa sitwasyon. Huwag mo akong ipagsabong sa iyo. Sinabi ni Hao na iparating ko sa iyo. Kung sakaling may mga produkto kang gustong ilabas, bukas ang pinto ng Wangji para sa iyo. Sasaluhin namin ang pinakamataas na presyo. Hindi na kailangan. Ngayon ay tinatawag mo na siyang Linje. Bakit hindi mo ito ginawa noon? Siguradong hindi makakaupo si Wang Hao. Nawala na ang mga kliyente. Hindi na siya makakakuha ng koneksyon sa akin. Hindi siya basta-basta susuko. Kailangan bilhin agad ang barko. Mas maaga sa dagat, mas ligtas. Itutuloy. Tatay, yung si Lin Yuan, nakipag-ugnayan sa grupo Lu. Lu Yutong. Personal niyang pinirmahan ang eksklusibong kasunduan kasama niya. At binayaran niya ng doble ang presyo ng mga produkto niya. Alainan, Dad, yung mga kliyente ko ngayong buwan, 5 tao na ang nakatakbo. Lahat sila ay pumunta para kunin ang mga produkto mula sa kanya. Kung magpapatuloy ito, isang batang walang kaalaman, na umaasa sa dagat para sa pagkain. Hindi mo kayang ayusin. Ano bang meron siya? Isang pala at 2 sirang basket lang, di ba? Wala tayong kahit isang maayos na bangka. Ikaw, mayroon kang fleet, may pier at may mga istasyon ng pagbili. At mayroon kang mga kliyenteng naipon sa loob ng mahigit 10 taon. Sabihin mo sa akin, ano ang kinatatakutan mo sa kanya? Hindi ako natatakot sa kanya. Pero ngayon, may suporta siya mula sa pamilya Lu. Lu Shai. Yung batang may dilaw na buhok na si Lu Yutong. Sa lokal lang siya nagnenegosyo ng ilang taon. Gaano kalalim ang kanyang mga ugat? Sige na. Naiintindihan ko na ang bagay na ito. Huwag ka munang gumalaw. Huwag mong ipakita na nagmamadali ka. Sige, ako. Sinabi ko na. Huwag munang kumilos. Bumalik ka. Isara ang pinto. Grupo ng Lu. Lin Yuan.
Kawili-wili. Kasalukuyan itong hindi pa tapos. Nababahala ka pa ba tungkol kay Lin Yuan? Nagpadala ako ng tao para sundan siya ng 1 linggo. Walang nakita kahit ano. Araw-araw, tuloy-tuloy siyang umalis ng madaling araw. Bumabalik siya sa tamang oras tuwing umaga. Laging puno ang dala niyang mga bag. Hindi makapasok ang mga tao ko sa reef area. Mukhang alam niya kung nasaan ang mga bagay. Diretso na lang siyang pupunta at kukunin. Yung mga tao mo, hindi naman siya kilala. Siyempre, wala silang makikita. Anong ibig mong sabihin? 3 taon na akong kasama siya. Alam ko na kung anong ugali niya. Yung mga tao mo pupunta. Sigurado siyang nag-iingat. Pero iba ako. Pupunta ako para makipag-usap sa kanya. Hindi naman siya mag-iingat sa akin. Pumunta ka sa kanya. Ngayon, kapag nakita ka niya, tiyak na magagalit siya. Depende sa kung paano ko siya kakausapin. Tao lang naman siya. Kahit gaano katigas ang puso, may mga pagkakataong ito'y humihina. Sa kabila ng maraming taon ng aming relasyon, kung magpapakumbaba ako ng kaunti, maaaring hindi siya tumanggi dito. Subukan mo. Siyasatin mo muna ang kanyang saloobin. Huwag mag-alala. Alam ko ang aking limitasyon. Kuya Yuan. Kuya Yuan. Pakinggan mo lang ako ng ilang salita, pwede ba? Pagkatapos nito, aalis na ako. Hindi na kita kukutin. Kuya Yuan. Alam ko na galit ka sa akin. Noon, mali ako. Sa mga panahong ito, palagi akong nag-iisip. Sana hindi ako naging ganoon ka-impulsive noon. Nang makasama ko si Wang Hao, doon ko lang naintindihan na hindi siya totoo sa akin. Minsan, nagigising ako sa midnight at palaging naaalala ang mga araw na magkasama tayo. Noong panahong iyon kahit na mahirap, pero totoo ang puso mo sa akin. Yuan Je, nandito ako ngayon. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Dati ako ang may kasalanan. Tapos na. Yuan Je. Liu Ruyan. Magaling ka umarte. Pero huwag kang mag-aksaya ng oras dito sa akin. Ano ang nasa isip mo? Ano ang gustong malaman ni Wang Hao? Alam ko na lahat. Sa oras na ito, mas mabuti pang bumalik ka at hikbiin siyang huminto na. Huwag ka nang bumalik dito. Sa susunod, huwag na huwag kitang makikita muli. Hindi ako titigil kahit saglit. Nakatutok na rin ang tao. Sinubukan ko na rin. Walang makuhang impormasyon sa kanyang estilo. Ano ang balak mong gawin ngayon? Kung hindi mo mahanap, magpalit ng diskarte. Kahit gaano pa siya kagaling. Isa lang siyang tao na may 2 basket. Ngayon, wala nang maayos na bangka. Kailangan lang maghanap ng pagkain sa mababaw. Pero tiyak na hindi siya magiging kontento sa pangangalap ng mga isda. Magtatagal na bibili siya ng bangka para sa malalim na dagat. Gusto mo bang hintayin na bumili siya ng bangka bago mo galawin ang kanyang bangka? Masyadong halata ang paggalaw ng bangka. Sabi ng tatay ko, huwag muna akong gagalaw. Pero maaari akong magmasid muna. Siguradong lalabas siya sa malalim na dagat. Paglabas niya, magpapadala ako ng tao na sundan siya. Ang malalim na dagat hindi tulad ng baybayin. Kailangan niyang magtrabaho sa barko siguro. Maghahanap ako ng 2 bangka. Sundan siya mula sa malayo habang palabas sa dagat. Kahit anong mangyari, hindi mapapanatili sa ilalim ng dagat. Hindi ako naniniwala na hindi mo makikita. Kung paano siya kumikita. Sa tatay mo. Sabi ng tatay ko huwag akong kumilos. Pero hindi naman sinabi na huwag akong tumingin. Tuloy pa ang kwento. Bata, gusto mo na ito. Anong nangyari sa makina? Ilang beses na itong na-overhaul. Ang diesel engine ay bagong na-maintain noong nakaraang taon. Pinalitan ng bagong piston. Nakatakbo ng 3 hanggang 4 na dagat, walang problema. Normal ang paglamig ng refrigerated compartment. Ang Geesit at fish finder ay bagong na-install noong nakaraang taon. Pareho silang bagong ikinabit. Napakaganda gamitin. Aon mo, pakinggan mo. 300,000. Ngayon, ibibigay ko sa'yo. Ayos. Sobrang saya. Aasikasuhin ko ang mga dokumento sa loob ng 3 araw. Tinitiyak kong kumpleto. Sa wakas, may sarili na akong bangka. 3 araw mula ngayon, aalis na ako papuntang kalaliman ng dagat. Lin Yuan, napakaaga mo namang aalis sa dagat.
Saan ka pupunta? Tio Lee, lalabas lang ako para sa isang malayuang biyahe. Babalik ako mula sa 20 milya sa labas. 20 dagat milya. Mag-isa ka lang pumunta. Doon malalim ang tubig at malalakas ang alon. Kamakailan lang may mga agos. Napakadelikado. Huwag kang mag-alala, Tio Lee. Pagbalik ko, ihahatid ko kayo ng 2 inumin. Ang batang ito, masyadong matapang. Nakatukoy na ang target. Kawan ng mga ligaw na malaking isda. Tinatayang 260 na piraso. Lalim na 15 hanggang 25 metro. Direksyon ng paggalaw, 12 degrees sa hilagang silangan. Inirerekomendang punto ng pagsagip. 1.2 milya sa dagat sa unahan. Ang grupo ng isda ay dadaan sa ilalim ng mga bato sa dagat papunta sa lugar ng liko. Kahit saan pa sila magpapaliko. Sakto pa rin ang kanilang pagtantya. CJ, doon na kayo maghintay. Ipinapakita ng sistema na ang grupo ng isda ay pumupuno na sa loob ng lambat. Mga 180 ang target sa loob ng lambat. Iminungkahi ang pag-aani. Aani na. Magpapatuloy. Ang ani na ito, sa wakas ay hindi na sayang. Ayos lang. Mahigit 5 kilo. Ito lang ang isa. Kahit kaunti makakabenta ng 4 o 5,000. Mahigit 183 piraso. Sa average, isang piraso ay 3 kilo. Iyan ay higit sa 500 kilo. Kahit na sa pinakamababang presyo na 800 bawat kilo. Kailangan pa rin ng mahigit 400. Isang lambat lang iyan. Mahigit 400. Ang tinatayang kabuang halaga ng nahuli ay 420,000 hanggang 65,000. Ang kabuang kita mula sa nahuli ay 69,000. 69,000. Kailangan nating lumampas sa 80,000 sa isang pagkakataon para ma-unlock. Malapit na tayo. Sa susunod, maghintay tayo ng kaunti bago manghuli. Siguradong maaabot natin iyon. Diyos ko, puno ng malaking isda. Gaano karami kaya ito? Kahit papaano, mga 500 kilo siguro. Itong batang ito, isang huli lang. Mas marami pa kaysa sa buong pier natin sa isang buwan. Kung pagsasama-samahin pa. Isang huli lang ito. Lahat ito ay wild na malaking yellow croaker. Kagagaling lang nito kaninang umaga. Hindi ko kayang magpasya tungkol sa dami at kalidad nito. Kailangan ni Director Lu ang personal na pagdating. Director Lu, magmadali kayong pumunta sa pantalan. Ito ay mga paninda ni Lin Yuan. Isang buong kargamento ng wild na malaking yellow croaker. Alam mo nang nandito ka na. Sige no Lu, darating sa loob ng 20 minuto. Maghintay ka muna dito habang siya dumadating. Ayos na ayos na. Siguradong hindi makakatulog ang pamilya Wang. Magpapatuloy pa ito. Siya ang may-ari ng Grupo Lu. Maganda ang kalidad. Pantay ang laki. Sariwa rin ito sa pinakamataas na antas. Lahat ay maituturing na pinakamahusay. Kukunin lahat ng kargamentong ito. Babayaran ng doble sa presyo ng merkado. Naiintindihan. Isang tao, isang bangka. Ganito lang karami ang nahuli sa lambat. Alam mo ba kung gaano karami ang pwedeng ilabas ng lahat ng lokal na bangka sa pangingisda? Ng malaking yellow croaker. Hindi ko alam. Kahit ang isang net mo lang, hindi pa umaabot ng 1 katlo. Noong huli kitang tinanong kung paano mo nagagawa iyon. Sabi mo ay karanasan. Ngayon, tanong ko pa rin ay ganoon pa rin. Pero hindi ko kailangan ang sagot mo. Kailangan ko lang kumpirmahin ang isang bagay. Itong dami, kaya mo bang panatilihin ito ng matatag? Kaya. At kaya pa nga ng higit pa. Kaya mag-usap tayo tungkol sa susunod na hakbang. Dapat sana ay 3 buwan ang matatag na kasunduan sa supply. Nasa proseso na sila lahat.
Pero ngayong araw, nagbago ang isip ko. Diretso na akong pumirma para sa eksklusibong taon. Pareho pa rin ang kondisyon. 2 beses ang presyo ang pagbili. Pero magdadagdag ako ng isa pang bagay. Buwan ang minimum na bibilhin. Hindi bababa sa 2 milyon. Minimum na 200,000. Ganito kakatiyak na kaya kong sustentuhan. Batay sa ngayon na dami. Sapat na makalabas ka ng dagat ng 10 beses sa isang buwan. At saka sinasabi mong kaya mong mas marami pa. Kaya itong minimum na ito ay ang itinakda kong pinakamababang limitasyon para sa sarili ko. Hindi ito para sa pressure mo. Ako ang pipirma. Masaya ang pakikipagtulungan. Ano ang plano mo sa susunod? Mag-isa lang lagi. Sapat na muna ito. Kapag mas malaki pa, maaaring kailangan mo ng tulong. Sabihin mo lang sa akin kapag kailangan mo ng tao. Maaari kitang rekomendahan ng maaasahang tao. May isa pang bagay. Kailangan kong ipaalala sa iyo. Tungkol sa pamilya Wang. Kailangan mong mag-ingat. Narinig mo na rin. Si Wang de Biao ay nasa lokal na negosyo ng seafood sa loob ng mahigit 2 dekada. Ang kanyang mga koneksyon at network ng kliyente ay mas malalim kaysa sa iniisip mo. Ang kinukuha mo ngayon, hindi lamang ang ilang mga kliyente ni Wang Hao. Ang inaapektuhan mo ay ang buong pundasyon ng supply chain ng pamilya Wang. Ang ganitong tao, hindi kailanman manonood na lamang habang lumalaki ka. Alam ko, pero wala akong dapat ikatakot. Hindi kita pinapapraning, kundi para makapaghanda ka. Kahit anong problema sa logistics o manpower, maaari mo akong lapitan. Huwag mong pasanin mag-isa. Ngayon, tapusin na ang bayad sa kargamento. Ipinaalam ni Zhao Min sa'yo. Tama nga. Stable ang supply sa loob ng 3 buwan. Ang taunang eksklusibong kasunduan ay opisyal ng epektibo. Huwag magwaldas ng pera na kinita mo lang. Kumita na ng kabuang 745,600. Malapit nang ma-unlock ang Antas 3. Ang halaga ng 1 beses na pagkuha ay lumampas sa Japanese yens 800,000. Kailangan ng mas malaking operasyon sa isang pagkakataon. Nasa 74,000 na. Ngunit ang kailangan ng Antas 3 ay hindi ang kabuuan, kundi 1 beses na pag-abot sa 80,000. Sa susunod na paglabas sa dagat, kailangan nating manghuli ng mas marami sa isang pagkakataon. Na-detect ng sistema dati ang mga grupo ng king crab sa malalayong dagat. Iyon ang iyon. Kasalukuyan pang nagaganap. Tatay, si Lin Yuan ay nakahuli ngayon ng mahigit 500 kilo ng ligaw na malaking isda. Si Lu Yutong mismo ang pumunta sa pantalan para suriin ang mga kalakal at pumirma ng eksklusibong kasunduan para sa taon. Sa doble ng presyo, kumikita ng 67,000. Kumita na ng 67,000. Nakikita ng buong pantalan. Yung dating walang bangka na pulubi, ngayon kumikita na sa isang araw. Kaysa sa kita ko sa isang buwan. Tay, nakausap ko na itong buwan na ito. 8 matagal ng kliyente. Kung magpapatuloy pa rin ito, bakit ka nagmamadali? Hindi ba ako nagmamadali? Nakipag-ugnayan siya kay Lu Yutong. Pumirma siya ng eksklusibong kontrata para sa taon. Sa hinaharap ang mga kliyente ko, bakit pa sila kukuha sa akin? Mas maganda ang kalidad at mas marami sila doon. At mayroon pang tatak ng Lu. Walang kwenta. Mga customer na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ninakaw ng isang maliit na mangingisda. Anong ginagawa mo dito? Pinapahintulutan kitang huwag munang gumalaw. Para malaman mo ang sitwasyon. Hindi para mag-iyak-iyak dito habang kasama ako. Sige na. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Tay, anong balak mo? Lumabas ka muna. Isara mong mabuti ang pinto. Tulungan mo akong alamin ang tungkol kay Lin Yuan at ang relasyon ng pakikipagtulungan sa Lu Corporation. Mga detalye ng kontrata, paraan ng pagbabayad, dalas ng paghahatid. Masusing suriin hanggat maaari. Eksklusibo sa 1 taon. Dobleng presyo. Nakakatuwa. Ipagpapatuloy pa. Malayo ang pag-scan. Hinala na malaking grupo ng mga kabibe. Tinatayang lokasyon. Tinatayang 35 nautical miles sa Timog Kanluran. 35 nautical miles. Kaya kong abutin ng barko ko yan. Pero yung lugar na yan. Wag na lang, masyadong delikado. Wag na lang pumunta roon, delikado talaga.
Delikado talaga, mas mabuti pang huwag na lang. Ang sistema ay nagtutukoy ng malalaking kabibe. Kung ito ay isang hukbo ng alimasag na emperador, ang tansya sa isang huli, malamang nahihigit sa 80,000. Sapat na upang matrigger ang antas 3. Ngunit hindi maganda ang reputasyon ng lugar na iyon. Kayang ibigay ng sistema ang eksaktong lokasyon hanggang metro at lalim, ngunit hindi matukoy ang direksyon ng mga nakatagong agos. Ang sistema ay makakaalam lamang ng mga buhay na nilalang. Hindi nito maramdaman ang daloy ng tubig. 35 dagat na milya. Bukas ng madaling araw tayo aalis. Tio Lee, may itatanong ako sa iyo. Yung malalim na bahagi sa Timog Kanluran. Nakapunta ka na ba doon dati? Sa Southwest Deepwater Area. Bakit mo tinatanong ang lugar na iyon? Gusto kong malaman ang sitwasyon. Lin Yuan, hindi ka dapat pumunta sa lugar na iyon. Noong bata pa ako, may 2 bangka sa nayon na nakapunta doon. Isang bangka ang nalaglag. 3 tao ang hindi bumalik. Yung isa kahit nakaligtas. Pero ang ilalim ng bangka ay nawasak ng mga bato. Halos lumubog sa dagat. Yung mga agos doon ay talagang nakakatakot. Ang direksyon biglang nagbabago. Ngayon, itinutulak sa silangan. Bukas, maaaring umakyat ang tubig. Sa ibabaw ng dagat, mukhang tahimik ang hangin at alon. Sa ilalim ng tubig, maaaring hilahin ang bangka at banggain ang mga bato. Wala bang nakakaalam ng mga batas nito? Anong batas ang meron dito? Sobrang laki ng dagat na iyon. Ang mga alon ay nagbabago ng biglaan. Sinasabi ng mga nakatatanda, sa lugar na iyon may 10 bangka pumasok. Niyang siyam ay hindi na nakabalik. Alam yun. Huwag kang magpapakabobo. Kasalukuyan ay maganda ang buhay mo. Huwag mong ipagpalit ang buhay para sa pera. Ate Lee, mag-alala ka lang. Sige, tanong lang naman. Boss Lin, muli na namang aalis ng dagat, ha? Narinig ko na nag-imbestiga ka sa malalim na bahagi sa Timog Kanluran. Lin Yuan, parang nasiraan ka na yata ng ulo. Doon ba pwedeng pumunta ang tao? Gusto mong ipalit ang buhay mo para sa pera. Wang Hao, bakit ka sobrang nag-aalala kung saan ako pupunta? Hindi ka ba masyadong walang magawa? Nag-aalala ako para sa'yo. Nandito ako para manood ng iyong kahihiyan. Akala mo ba kapag nakasama mo ang Lu, ay makakalakad ka ng walang pakialam? Sasabihin ko sa'yo, yung lugar na iyon maraming nakapunta roon. Hindi marami ang makakabalik. Kung talagang pupunta ka, mabuti na lang at hindi na kita makikita sa daungan araw-araw. Wang Hao, ano bang ibig mong sabihin? Ganito ka na lang umaasa na hindi ako makakabalik. Kung sakaling may mangyari sa akin sa dagat, ikaw ang unang siniyasat. Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Sinasabi ko lang na delikado ang lugar na iyon. Sino ba ang hindi nakakaalam sa dagat na ito? Mabuti kung alam mo. Kung pupunta ako o hindi, sa akin yon. Mas mabuti pang ituon mo ang isip mo sa negosyo mo. Narinig ko, may 2 kliyente na naman na umalis ngayong buwan. CJ, pumunta ka. Mas mabuti pang huwag ka nang bumalik. Narinig kong nag-imbestiga ka sa Southwest Deepwater Area. Napakadelikado ng lugar na iyon. Sabihin mo sa akin bago ka umalis sa dagat. Pati siya, narinig na ito. Huwag kang lalabas sa mga susunod na araw. Sabihin ko sa'yo kapag handa na. Aalis tayo ng 3:00 ng madaling araw. Ipagpapatuloy pa natin. limang milya ng dagat. Bilis ng barko ay 20 knots. Makakarating tayo sa... Nakumpirma na ang target. Wild na hanay ng mga king crab. Inaasahang higit sa 400 ang bilang. Bawat isa ay timbang mula 1 hanggang 3 kilo. Napakagandang kalidad. Presyo sa merkado, reference price, presyo ng produkto. Presyo sa merkado, mula 800 hanggang 1,500 yuan kada. Inaasahang kabuang halaga ng grupo. Mula 1.2 milyon hanggang 2.4 milyon. Sa paglalakbay na ito, maaari palang umabot ng 120,000 hanggang 240,000. Kumaliwa,
Palakasin ang anggulo ng timon. Pakanan. Grupo ng mga king crab. Lahat ay umakyat, pumasok sa lugar ng lambat. Tumugon ang target na grupo sa utos. Nagsasama-sama na. Inaasahang sa loob ng 10 minuto. Saturado na ang kulungan. Saturado na ang kulungan. Inaasahang bilang ng mga papasok. Tinatayang 308 piraso. Inirerekomendang simulan ang pagpasok. Simula. Tuloy ang kwento. Dumaan ng matigas. Halos tumagilid ang bangka. Linyuan, nakabalik ka na. Utang ni Uncle Lee sa'yo ang alak. Babayaran ko ito ngayong gabi. Ito ang alimasag na hari. Ang dami nito. Talagang pumunta ka sa malalim na bahagi sa Timog Kanluran. Pumunta nga ako. Astig. Buhay ko na. Hindi pa ako natalo ng kahit sino. Talagang hinangaan kita ngayon. Nasugatan ka. Nabrasan lang ng kaunti. Walang anuman. Lahat ay nasa pinakamataas na kalidad. Tinataya ko ang kabuang halaga ng kargamento na ito. Sa magaspang na pagtataya, 380 piraso. Bawat isa ay may average na 3 kilo. Kung bibilangin sa 1,000 bawat kilo, mga 87,000. Ngayon ay babayaran na. Tinatayang halaga ng nahuli, 870,000. Nakumpleto ang mga kondisyon para sa Antas 3. Antas 3 kakayahan, utos sa malalaking nilalang. Maaaring utusan ang malalaking nilalang sa dagat. Grupo ng mga tuna, sailfish, lobsters, at iba pa. Nagbibigay ng utos na gumalaw. Kontrolin silang magtipon sa itinakdang lugar. Epektibong sakop 3 milya dagat. Antas 4 na kakayahan, paunang babala. Maaaring makipag-ugnayan sa napakalaking mga hayop sa dagat tulad ng mga balyena. Magbuo ng koneksyon sa isip. Kondisyon para ma-unlock. Naitala ang unang pakikipag-ugnayan. Anong nangyari? Walang anuman. Kontakin ang cold chain na sasakyan. Lahat ng dala ay ilalabas. Maghanap ng doktor para tingnan ang balikat ni Linyuan. CJ. Linyuan. Alam kong may kumpiyansa ka. Kaya ka nakakapunta roon. Pero bago ka sumabak sa dagat muli, pwede mo ba akong sabihan? Kahit isang text message lang. CJ. 87,000 bawat bises. Na-unlock na ang level 3. Susunod na makikita na target ay malaking nilalang. Nakatukoy ng malaking grupo ng isda. Grupo ng tuna. Nasa humigit kumulang 45 nautical miles. Lalim 80,120 metro. Kasalukuyang kulang ang lakas ng barko. Hindi makararating. Mungkahi. A-upgrade ang kakayahan sa malalayong operasyon. 45 nautical miles. Hindi kayang abutin ng barko ko ito. Kailangan ng mas malaking barko. Itutuloy. Sugatang panlabas. Hindi nasaktan ang buto. Huwag mabasa sa loob ng 2 araw. Huwag magbuhat ng mabigat. Pagkalipas ng 1 linggo, okay ka na. Salamat, Doktor. Kakatapos ko lang isipin. Mag-isa ka nang pumunta sa malalim na dagat. Napakadelikado niyan. Kaya ko yan. Matapos na natin ngayon. Sa susunod naman, kung mas malakas pa ang agos ng ilog. Linyuan, hindi lang 87,000 ang buhay mo. Kailangan mong magpalit ng malaking barko sa dagat. Alam ko na nag-ipon ka.
Sa bilis na pinapakita mo ngayon, 2 o 3 buwan ay sapat na. Pero gusto kong sabihin sa'yo, pwede akong pumasok bilang kasosyo. Pumasok bilang kasosyo. Bibili ka ng barko. Magbibigay ako ng kalahati ng pera. Isa lang ang kondisyon. Ipagpatuloy mo ang pagpapadala ng mga kalakal dito. Ito ay isang pangangalakal na kooperasyon. Hindi ito pamimigay. Bakit mo ito ginagawa? Sa iyong produkto, balang araw ay makararating ito sa malayo. Tutulungan kita ngayon. Maaari kang makaalis ng mas maaga. Maaari ring ma-upgrade ang aking supply chain ng mas maaga. Pangalawa, halos hindi ka na nakabalik ngayon. Ayaw ko nang tumaya ulit. Ako na ang magbabayad. Ako na ang bahala sa problema sa bangka. Lin Yuan. Ngunit may isang bagay akong ipinangako sa iyo. Sa susunod na lalabas tayo sa malalim na dagat. Bibigyan kita ng paunang impormasyon. Panalo ka minsan. Darating ang bayad sa hapon. 87,000 yuan. Higit 100,000 yuan ang kulang. Sa bilis ng pagpapadala mo ngayon. 1 buwan at kalahati. Alaynan. Tama na. Lalong tumataas ang kapasidad mo. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Pag-aayos sa baybayin. Pagloload, pag-alis at pagtitiyak ng mga bagay. Kailangan na nating mag-hire ng tao. Alam ko na. Boss Lin. Unang sasabihin ko na ang totoo. Nagtatrabaho ako sa pamilya Wang ng 2 taon. Noong nakaraang taon dahil sa pagmamaliit kay Wang Hao, pinalayas ako. Kung ikagagalit mo, aalis na ako ngayon. Bakit ka pinalayas? Noong panahong iyon, pinagawa sa akin ni Wang Hao na ilagay ang patay na alimango sa loob ng buhay na alimango. Ibebenta sa customer. Ayoko niyan. Habang nakatingin ang lahat, pinagsisigawan nila ako na matanda na at hindi na mamatay-matay. At pinatalsik pa ako. Noong nagka-cancer ang asawa ko. Sabi ng Wang family na sasagutin nila ang insurance. Pero wala silang binigay na kahit 1 sentimo. Matagal na akong hindi naniniwala sa kanila. Sa pamilya nila, anong magagawa mo? Kaya kong gawin ang lahat. Magbuhat, magbaba ng kalakal. Magbantay sa barko, mag-ayos ng barko, magbilang sa pantalan. Nang 16 na ako, nagsimula na akong mangibang bayan. Mahigit 40 taon na akong nagtatrabaho. Mga bagay sa barko. Wala akong hindi naiintindihan. 12,000 bawat buwan. 12,000. Boss Lin. Hindi ka nagkamali, tama ba? Matagal na akong nagtatrabaho sa pamilya Wang. 1 buwan, 4,000. Sinasabi ko ay 12,000. Ang kondisyon ay, dapat maliwanag ang iyong mga mata. At dapat mahigpit ang iyong bibig. Naiintindihan na. Boss Lin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi basta-basta titigil ang pamilya Wang. Yung batang si Wang Hao ay maingat mag-isip. Pero hindi ganoon ang tatay niya. Minsan hindi siya kumikilos. Pero kapag kumilos na, may panlilin lang. Na hindi mo inaasahan. Nagsimula na ba siyang kumilos? Yung tungkol sa exclusivity mo sa Luz. Alam na ng buong grupo. Hindi pwedeng hindi kumilos si Wang Dibiao. Siguradong may gagawin siya nitong mga araw na ito. Dapat kang mag-ingat ng maaga. Naintindihan ko. Simula ngayon, magtrabaho ka na. Unang bagay, magbantay ka sa pier. Sino ang magtatanong tungkol sa akin? Isulat mo at sabihin mo sa akin. Paalala mula sa sistema. Kumita na ng 1.8 milyon sa kabuuang kita. Kulang pa ng mahigit 100,000 para makuha ang malaking barko. May 1 buwan at kalahati pa. Matatanggap ko na ang malaking barko. Makakapunta na ako sa malalayong dagat. Pero bago iyon, siguradong mauuna si Wang Dibiao na umatake. Boss Lin. Bagong lubid. Pumunta ako sa bayan para mamili. Mas matibay kaysa sa hardware store sa aming baryo. Salamat sa iyong pagtitiyaga. May sasabihin ako sa'yo. Kagabi naglaro ako ng baraha sa maliit na tindahan sa pantalan. Naririnig ko ang 2 kawal ni Wang. Nag-uusap sa parking lot. Sabi nila, si Boss Wang ay gusto kang imbitahan sa hapunan ngayon. Wang Dibiao. Anong pa ang sinabi nila? Sabi pa nila, kung sakaling hindi ka pumayag. Inutusan ni Wang na mag-isip sila ng paraan. Nahadlangan ang iyong supply ng kagamitan sa pangingisda. Mga sertipiko sa paglabas sa dagat at lahat ng subsidyo. Mga supplier na konektado sa pamilya Wang. Ay naabisuhan na. Magsimula sa magandang asal bago ang labanan. Tama si Lao Zhou.
Hindi ito katulad ni Wang Hao na maliit na tauhan. Hello! Magandang araw, Ginoong Lin. Ako si Xiao Liu, sekretarya ni Ginoong Wang. Ginoong Wang, ngayong tanghali. Naisa nang mag-imbita sa inyo sa Shanghai Scenic Restaurant para sa isang simpleng pagkain at pag-usapan ang tungkol sa kooperasyon. Maaari ba kayong makapaglaan ng oras sa 12:00? CJ, ayos. Naghihintay sa iyo ang Haimuon Hall. Talaga bang pupunta ka? Kung hindi ako pupunta, mas isipin niyang natatakot ako sa kanya. Boss Lin, bago ka pumunta, gusto kong ipaalala sa iyo. Gusto ni Wang Debiao na nandyan. Sa hapag, kontrolin mo ang tao. O mag-alok ng mataas na presyo para isama ka. O magpanggap na mas nakatatanda para pahirapan ka. Alam ko na. Kung tatanggihan mo ng tuluyan. Huwag magpakita ng kahit konting pag-aalinlangan sa harap niya. Mas lalong magiging matindi ang kanyang gagawin. Maagang nakarating ang mga bata. Binigyan mo ako ng respeto, Old Wang. Umupo ka na. Ginoo Wang. Ginoo Lin. Diretso na ako sa punto. Sa bahaging ito ng dagat, nagtayo na ako ng negosyo ng higit sa 20 taon. Tama ang tingin mo sa tao. Ikaw, batang lalaki. May tapang ka. Walang kulang sa iyong pananaw at swerte. May potensyal kang maging malaking negosyante. Salamat sa papuri, Ginoong Wang. Ngunit masyadong mahirap kung mag-isa ka lang. Dito ka na sa akin magtrabaho. Lalayag ako sa bangka. Ako ang maghahanda ng daan. Ako ang mag-aayos ng koponan. Kikita tayo. Kalahati-kalahati. Hindi mo na kailangang tumakbo sa dagat tuwing madaling araw. At hindi mo na kailangang mag-alala sa mga logistic na subsidyo. Ako na ang bahala sa lahat ng iyon. Magkakaroon tayo ng usapan. Ngayon, mag-isa ka nang nakikipagtulungan kay Lu. Mukhang maganda ang takbo. Pero alam mo ang mga gastos. Second hand ang barko. Kumpol-kumpol ang gamit panghuli. Isang beses lang ang paglalayag. Halos kalahati na ng buhay ang nasayang. Yung sugat sa balikat mo ay mula sa huling paglalayag, di ba? Mabilis ang balita ni Wang. Sa dagat na ito, wala akong hindi alam. Makikipagtulungan ka sa akin. Bibigyan kita ng 3 malalaking barko na may 20 na matatandang marinero. Buksan ang lahat ng daan mula sa lokal patungong pantalan. Ikaw na ang bahala sa paglalayag. Iwanan mo na ang natitira sa akin. Ilang taon ka na, 26 o 27? Ang anak ko ay 2 taon lang na mas matanda sa iyo. Magandang bagay ang may sigla ang mga kabataan. Pero kailangan nilang matutong gamitin ang pagkakataon. Si Luyutong ay pumirma ng eksklusibo sa iyo. Akala mo iniisip ka nila. Baka balang araw hindi ka na makabayad. Mas mabilis pa siyang magbago ng mukha kaysa magbukas ng libro. Sa mga salita ni Ginoong Wang, ay pahayag na may karanasan. Ginoong Wang, sasabihin mo na ba? Magsasalita na ako ng 2 pang salita. Una, bumili ako ng sarili kong barko. Ako na ang nakipag-usap sa mga channel. Ako na ang mag-aasikaso ng logistics. Hindi ko kailangan ang 3 barko mo. At 20 marinero. Pangalawa, sabi mo, si Luyutong ay interesado sa aking kargamento. Tama lang ang sinabi niya sa kalahati. Nakita niya ang produkto. Pero alam din niya, na tanging ako lang ang makakapagbigay ng ganitong dekalidad na produkto. Dito sa lokalidad. Sa bagay na ito, alam mo rin naman. Ang ikatlo, sa dagat na ito, matagal na akong nagnenegosyo ng higit sa 20 taon. Mas alam pa nila ang mga patakaran kaysa sa akin. Pero ang negosyo ay nakasalalay sa tunay na kalidad at tamang presyo. Hindi ko ninakaw ang mga customer mo. Sila mismo ang pumunta sa akin. Boss Lin, ang pagiging mas bata at masigla ay isang magandang bagay. Pero kailangan mong isipin ng mabuti. Ang dagat na ito, hindi lang ikaw ang may kapangyarihang magdesisyon. Naiubos ko na ang tsaa. Sa susunod na pagkakataon, sana'y magkita tayo muli. Lin Yuan, isipin mo ulit. Kung magbabago ang isip mo sa loob ng 3 araw. Tawagan si Sekretaryo Liu. Pagkatapos ng 3 araw, huwag mo akong sisihin. Isipin mo rin. Sekretaryo Liu. Ginoong Wang. 3 araw. Bigyan mo siya ng 3 araw para mag-isip. Mingzi. Sa loob ng 3 araw. Huwag kang gagalaw. Kung hindi siya tumawag pagkatapos ng 3 araw. Alam mo na ang dapat gawin. Kailangan bang makipag-ugnayan muna sa mga supplier na iyon? Hindi na kailangan.
Sa loob ng 3 araw kahit ang hangin. Hindi na dapat umiihip. Gusto ko siyang mahulog ng tuluyan pagkatapos ng 3 araw. Mas maayos ang takbo sa unang 3 araw. Mas masakit ang ika-4 na araw. Ang mga kabataan, hindi pa nakikita ang kabaong, hindi pa umiiyak. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tawag sa negosyo. Ano ng balita? Binuksan niya sa akin. 3 malalayag na barko at 20 marinero. 5 hati. Napakalaki ng alok. Mukhang talagang interesado siya sa iyo. Ano ang naging reaksyon niya? Matapos mong tanggihan siya, papayagan kitang magbago ng isip sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, sisimula na siya. Boslin. Gaya ni Wang Debiao. Sabi niya may 3 araw na palugit. Totoong maghihintay siya ng walang galaw sa loob ng 3 araw. Akala mo walang nangyayari. Sa ika-4 na araw lang siya magpapakita ng aksyon. Pero magagamit mo itong 3 araw. Paano sabihin? Magagamit natin itong 3 araw. Para mag-ipon ng lahat ng pwedeng ipunin. Para magawa ang lahat ng kailangang dokumento. Mahahalaga ang karanasan mo. Sumama ako kay Wang Hao ng 2 taon. Itong paraan niya, tinuro ng tatay niya. Ginoong Lu. Nakipagkita ako kay Wang Debiao ngayon. Binigyan niya ako ng 3 araw para mag-isip. Pagkatapos ng 3 araw, kukunin niya ang channel mula sa iyo. Ayos lang. Sa loob ng 3 araw, ibibigay ko sa iyo ang panloob na presyo ng Lu. Pagkatapos ng 3 araw, lahat. Dumaan ang supply chain dito sa akin. Akala ko mas maliit si Wang Debiao. Kapag nagsasabi ng salamat, dapat ba tawagin mo akong ano? Gong Lu. Sige, dahan-dahan lang. Boslin. Gong Lu siya. Mag-usap tayo tungkol sa seryosong bagay. Sa loob ng 3 araw, tulungan mo akong gumawa ng listahan. Lahat ng pwedeng stockpile, stock na lahat. Lahat ng pwedeng gawin, gawin na lahat. Puno na ang tangke ng gasolina. Nakapuno na rin ang yelo ng 2 tonelada. 5 piraso ng tali. 3 backup na net. May mga materyales para sa taunang inspeksyon ng sertipiko sa paglalayag. Ipinasa ko na ito sa bayan. Salamat sa iyong pagsisikap. Pupunta ako sa baybayin ngayon. Sa 30 nautical miles na lugar. Malalim ang lugar na iyon. Mag-isa ka bang pupunta? Huwag mag-alala. May bilang ako. Nakatukoy ng target na isda. Target sa ilalim ng tubig. Kawan ng mga tuna. Tinatayang 20 piraso. Bawat isa ay may bigat na 40 hanggang 60 libra. Tuna. Dito tayo lumapit. Punto ng konsentrasyon. Pagkatapos ng 20 minuto, magpapalipad. Hindi ito kasing dramatiko ng dati. Pero puno ng isda. Puro malalaking tuna. Maayos ba? Dumating sa pampang ng hapon. Kumain ka na ba? Wala pa. Sa tabi ng daungan. Yung lugaw ng isda sa Lao Haiji ay okay. May meeting ako ngayon. Papadalan ka ni Xiaomin mamaya. Huwag nang abalahin si Xiaomin. Kakain ako mag-isa. Sige na. Sige na. Lin Yuan. Yung modelong gusto mo. Kakatanggap ko lang ng stock. Nag-iwan ako ng 2 roll para sa'yo. Gamitin mo muna ito. Salamat, Tio Li. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Hindi ako kinamusta ng Wang family nitong mga nakaraang araw. Pero mas mabuti pang maghanda ka ng marami. Nagtatrabaho na ako sa larangang ito ng 30 taon. Kaya alam ko na ang amoy. Masyadong tahimik nitong mga nakaraang araw. Tahimik na hindi normal. Tatay Li, matalino kang tao. Wala akong sinabi kahit ano. Ngayong hapon, binili niya lahat ng mga paninda sa tindahan ng hardware sa bayan, na pwedeng stockpile. Ginoo Wang. Ngayon si Lin Yuan ay nasa operasyon sa malapit sa baybayin. Hapon nang bumalik sa pampang at nagbaba ng isang lambat na may tuna. Tinatayang halaga ay 6 hanggang 700,000. Dumating ang sasakyan ng pamilya Lu sa tamang oras. Marami pa siyang naipon na langis. Yellow at lubid. Mukhang handa siya. Matalino. Alam niyang kikilos ako sa loob ng 3 araw. Kaya dapat bang? Huwag na. Hayaan siyang mag-ipon. Mas marami ang kanyang naipon. Mas masakit sa ika-4 na araw. Sinabi ko na 3 araw ang palugit. Kailangan lang tuparin ang usapan. Pagkalipas ng 2 araw,
Kung hindi siya tumawag, sundin mo ang plano. Sa loob ng 1 linggo, pabagsakin mo ang lahat ng lokal na mga supplier na konektado kay Wang. Isara mo silang lahat. At, yung lolo sa pier, si Zhou, na dati nang nagtatrabaho sa amin. Itong matandang oilman. Kung bibigyan ng mataas na sahod, kaya bang makuha? Yung matandang Zhou, mukhang nakipagtalo kay Yang Master Hao. Yung pinatalsik, iwanan muna ang sama ng loob. Pagkatapos ng 3 araw, bigyan siya ng 20,000 na base salary. Para makuha siya mula kay Lin Yuan. Pumarito siya. Makukuha niya ang mga lihim ni Lin Yuan. At makikita niya kung kaninong panig siya nakatayo. 25202342 yuan, 2 baril na puno. 2 baril na puno, 202314 yuan. 4 toneladang yelo sa balde. 7 pirasong backup na network. Maaaring makuha ang sertipiko ng paglalayag at ang taunang inspeksyon bukas. Bukas ay ang 3 araw. Nasa isip pa rin si Wang Debiao. Kaya magiging maayos ang taunang pagsusuri. Ayos lang yun. Boss Lin. Nakatanggap ako ng tawag ngayong hapon. Galing kay Sekretarya Liu ng Wang family. Anong sabi niya? Wala pang sinasabi na makabuluhang nilalaman. Tinanong lang ako kung kamusta na ako. May sakit ang misis. Ayos lang ba ang mga usaping pinansyal? Nagtatanong-tanong. Naghahanda na siyang bigyan ka ng mataas na sahod. Ginoong Lin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako ganong tao. Pero sa tingin ko, makikipag-ugnayan sila sa akin. Sa susunod na araw, hayaan mo silang makipag-ugnayan sa iyo. Makipag-usap ka sa kanila tulad ng dati. Kunin mo ang makakaya mong impormasyon. Ang sweldo ko para sa iyo. Sa numerong binigay nila, doblehin. Hindi na kailangan kay Boss Lin. Kailangan. Ang mata mo ay karapat-dapat sa halagang ito. CJ, may 1 araw pa. Boss Lin. Ngayon ay ika-4 na araw na. Alaynan. Doon kay Wang Debiao. Ayon sa kanyang estilo, sa pagdapo ng araw, ang ilang lokal na supplier ay magsisimulang tumanggi. Hayaan silang tumanggi. Nakapuno na tayo ng mga supplies. Maglalayag pa rin ako ngayon gaya ng dati. Sabi ni Ginoong Lu kagabi. Simula ngayong 10:00 ng umaga. Lahat ng channel sa Luxiang ay ganap ng kontrolado. Ayos na yun. Ginoong Li. Sinabi ni Ginoong Wang na iparating sa inyo. Pagkatapos, si Lin Yuan ay darating dito para mamili. Sabi nyo, wala ng stock. Naiintindihan. Natapos na ang pagmamarka ng target. Stonyfish. Grouper. 9:40 ng umaga. 3 tindahan ng pangingisda. Istasyon ng yelo at tangke. Lahat ay tinawagan na ni Wang at tinanggihan ang supply. Opisyal nang hahawakan ng Lu Corporation ang channel sa 10:00. Maaaring may iba pang paraan si Wang Debiao. Simula ngayon, lahat ng pakikipagtulungan mo, dadaan sa akin. Hindi kay Zhao Min. Sa yugtong ito, ako mismo ang nagmamasid. Si Lu Yutong mismo ang nagmamasid. Ibig sabihin, itataas niya ang prioridad ng bagay na ito sa pinakamataas. Natapos na ang pag-scan sa paligid ng dagat. Sa loob ng 3 milya na radius, walang natagpo ang mga barkong sinusubaybayan. Si Wang Debiao ang kumilos sa dalampasigan ngayon. Hindi sa dagat. Sa dagat, hindi pa siya kumikilos. Pero darating din ang panahon. Boss Lin. Si Aki ang ayong nabanggit ko sa inyo. Matagal na kaming magkakilala sa baryo. Sa bangka ng pamilya Wang, nakasama siya ng mahigit kalahating taon. Noong nakaraang taon, siya rin ang itinaboy palabas. Kakausap ko lang sa kanya. Gusto niyang pumunta dito sa iyo. Akyang, bakit gusto mong pumunta? Kasama ko si Tio Zhao. Naitaboy kami ng pamilya Wang. Noong panahong iyon, kakaanak lang ng asawa ko. 3 buwan na talagang kinaltasan ang sahod. Alam ko ang tungkol sa pamilya Wang. Hindi nila kami tinatrato bilang tao. Bilang mga maliliit na mangingisda. Ano ang magagawa mo? Magbuhat at mag-ayos. Maglipat mula sa bangka. Kahit ano. Hindi ako marunong magbasa ng maraming salita. Pero pamilyar ako sa trabaho sa dagat. 1 buwan, 1,000. Kasama na ang komisyon. 3 buwang pagsubok. Kung magaling ka, tataas ang sahod. Kuya Lin, 1,000. Totoo ba yun? Totoo. Pero ang kondisyon ay, kailangan mong maging tahimik.
Dapat maliwanag ang iyong mga mata. Naiintindihan mo ba? Tulungan mo munang i-unload ang kargamento. Boss Lin. Sekretaryo Liu ng Wang Pamilya. Tumawag sa akin kaninang umaga. Anong presyo? Buwis na 20,000. Dagdagan ng 10% na komisyon. Pinaisipan akong magbigay ng sagot sa loob ng 1 linggo. Sabi ko, pag-iisipan ko. Sinadya kong hindi agad tumanggi. Para may puwang akong makipag-usap sa inyo. Sa linggong ito, makipag-ugnayan ka sa kanya. Kunin mo ang impormasyon hanggat maaari. Hintayin mong magalit siya. Siya na mismo ang magbubunyag ng kanyang mga baraha. Mingzi. Gumagamit pa rin si Wang Debiao ng lumanyang estilo. Mga maliit na galaw sa dalampasigan. Ngunit mag-ingat ka. Wala nang silbi ang kanyang paraan. Baka magbago siya ng taktika. Ano pa ang maaari niyang gawin? Ang supply chain ng Lu ay hindi lang sa lokal. Mayroon din siyang mga kasosyo sa pangingisda sa labas ng daungan. Kung talagang gustong sirain ni Wang Debiao ang Lu, doon siya magsisimula. Sinasabi mo bang iiwasan niya ako? Direktang harapin si Lu Yutong. Kung hindi mo kaya si ikaw mismo, gagawa na lang ako ng paraan para sa iyong negosyo. Si Lu Yutong lang, ang tunay na gustong pilitin niya. May problema sa kabilang panig ko sa labas. Dumarating na sila. Si Wang Debiao ay nakipagsanib sa 3 malalaking boss sa labas. Ipilitin ko ang lahat ng mga tagapag-supply ng isda. Na huwag na nilang mag-supply sa Lu. Lahat sila natatakot kay Wang Debiao. Si Wang Debiao ay Vice President ng lokal na asosasyon ng mga mangingisda. Yung mga malalaking negosyante sa outer port. Kapalag niya ng mahigpit. Isang salita niya. Walang may gustong hindi makisama. Ano ang plano mong gawin? Maaari akong kumuha mula sa ibang lugar. Upang punan ang kakulangan. Ngunit abuti ng 2 linggo hanggang 3 linggo. Sa panahong ito, sa mga hotel sa labas ng bayan, mataas na uri ng seafood. Tiyak na magkakaroon ng kakulangan. Kakulangan. Gaano kalaking problema ang darating? Masisira ang aking reputasyon na itinaguyod sa loob ng maraming taon. Ang gusto ni Wang Debiao ay hindi ako pilitin na umatras. Kundi pilitin akong humingi sa kanya. Gusto niyang personal akong bumisita. Hilingin mo sa kanya na alisin ang kondisyon ng pagkakablock. Ang kondisyon ay, na magbabayad ako sa iyo. Ano ang balak mo? Kung gusto ko sanang makipagkasundo sa kanya, hindi sana kita pinuntahan ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang puwang sa labas ng daungan. Sa maikling panahon talagang hindi ito mapupunan. Ngunit may isang paraan na makakatulong sa akin na makasurvive. Ang kapasidad mo dito. Maaari bang itaas pa? Gaano kataas? Doblehin. Pakinggan mo ang sinasabi mo. Doblehin mo ang production. Ngayon mag-isa na ako. Nagpapatakbo ako ng isang barko ng tuloy-tuloy. Alam ko. Kaya sinasabi ko, magtiyaga ka. Sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Itulak mo ang produksyon sa pinakamataas. Unahin mong takpan ang butas sa port side. Hintayin kong matapos ang channel. Babalik ka sa normal. Yung barko ko ay kaya lang pumarada sa malapit na baybayin. Doble ang produksyon, kulang ang mga kalakal. Kailangan pumunta sa malayong dagat. Yung second hand mong barko ay hindi pwedeng pumunta sa malayong dagat. Kaya kailangan magpalit ng barko. Ngayon, magpalit na tayo. Nabuo na ang pera mo. Kulang pa ng 50,000. Pero hindi mahalaga kung sapat o hindi. Kailangan gawin ito ngayon. Ipapahiram ko muna sa'yo yung kulang na 50,000. Ayaw kong ipahiram sa'yo. Hihiram ako sa'yo. Sa interes ng bangko. Makatapos sa 3 buwan. Tulungan mo akong humanap ng second hand na malayong barko. Kaya tumakbo ng 50 nautical miles. Kayang harapin ang bagyong level 6. May refrigerated cargo hold at sonar. Budget nasa loob ng 2.3 milyon. Gaano kabilis ang pinakamabilis? May kaibigan ako na nagnenegosyo ng second-hand na barko. Tatawag na ako ngayon. Kung mabilis, 3 araw. Kung mabagal, 1 linggo. Mas mabilis, mas better. May hawak siyang isang High Blue Fisheries. Ang 16 na meter diesel boat na naibenta noong nakaraang taon. Kaka-repair lang ng makina. Alok na 2.2 milyon. Bukas ng umaga, susuriin ang barko sa dock ng bayan. Walang problema. Sa araw ding iyon, ililipat ang pagmamay-ari.
Bukas, pupunta ako para suriin ang barko. Sasama ako sa iyo. Maraming daya sa mga second-hand na barko. Hindi mo ba ito nakikita? Kaya bukas ng alas 9. Kapag nakuha na ang barko, ang pagdoble ng kapasidad, talagang kailangan kong umasa sa iyo. Alam ko, mag-ingat ka. Boslin. Ang barkong ito ay noong nakaraang taon. Ang pangingisda ng hailan ay kusang nagbenta. Hindi dahil sa may nangyaring masama sa barko, kundi dahil sa pagbabago sa negosyo ng kumpanya. 6 na taong gulang ang barko. Kaka-repair lang ng makina noong nakaraang taon. Normal ang paglamig. Ang sonar at geek ay pinalitan 1 taon na ang nakalipas. Pinag-aralan ko na ang pinagmulan nitong barko. Sa tao, ang Highland Fisheries ay lehitimong kumpanya. Kaya lang pinalitan lang ng malaking barko bago ibenta. Walang aksidente, walang utang na nakabinbin. CJ. Kalagayan ng makina. Mas maganda pa kaysa sa inaasahan ko. Lahat ng sonar, yeast, at cold storage ay maayos ang takbo. Na-repair ang ilalim ng barko noong nakaraang taon. Napalitan ng 2 piraso ng bakal. Matibay ang pagkakagawa ng pagkakagawa. Normal na gamit ang barkong ito. Pwede pang 3-5 taon pa ang takbo ng walang problema. 220,000. Pwede pa bang magbigay ng konti? Boslin. Ito na ang pinakamababang presyo. Highland Fisheries. Noong time na iyon, yung bangka. Binili sa halagang 2.8 milyon. Old Zeng. Boslin nag-alok ng 20,000. 218 na lang. Nagsalita na si Ginoong Lu. Ayos lang. 218. Nakuha na. Makakaalis ba ang barko ngayon? Kailangan ng 3 araw para sa mga papeles. Pero makakaalis na ang barko ngayon. Ibalik mo muna sa pantalan ng nayon. Ipapadala ko ang mga dokumento, ipapadala ko na lang. CJ. Lin Yuan. Itong barko. Mga 200 milyon siguro. 218 milyon. Grabe. Sa aming baryo, kailan pa nangyari ito? Nakadock ang ganitong malaking barko. Boslin. Ito ay galing sa panlabas na daungan. Ipinasa ng Highland Fisheries noong nakaraang taon. Matibay ang barko ng Highland. Maayos ang pagkakaalaga sa makina. Kapatid Lin. Bukas, susubukan kong lumabas sa dagat kasama kayo gamit ang barkong ito. Akyang. Anong nangyari? Ako na ang bahala sa mga gawain sa barko. Kayo nila Ozhao ang bahala sa dalampasigan. Makipag-ugnayan kay Lu. Mas marami na ang mga bagay kaysa dati, 10 beses. Doon sa dalampasigan ang tunay ninyong larangan. Ako na ang bahala sa mga bagay sa barko. Kapag mayroon na akong pangalawang bangka, ikaw ang magiging kapitan. Naiintindihan ko, Ginoong Lin. Magpahinga ka ng mabuti ngayong gabi. Tungkol sa mga bagay sa dalampasigan. Naayos ko na lahat para sa iyo. Ginoong Lin. Nakahanda na ang mainit na kanin, mainit na tubig at kape. Sabi ni Ginoo Lu na ipasa ko ito. Detalye ng kakulangan sa iyong foreign port. Sa araw na ito, kahit gaano ang mapuno, yun lang. Alam ko na, Ginoo Lin. Ito ang unang beses na pinatakbo mo ang barkong ito. Dahan-dahan. Bawat isa ay may timbang na 6150 libra. Lalim na 80 isa-isa 0 metro. 3.8 milyon hanggang 6.5 milyon. Tuna. Nagtipon ng paunti-unti. Tumugon sa utos ng target. Nagtipon patungo sa itinakdang lalim. Ang bilang ng mga target sa loob ng network ay humigit kumulang 120. Natitira. Humigit kumulang 60 ang nasa saklaw ng utos. Maghintay ka lang. Ang bilang ng mga target sa loob ng network ay humigit kumulang 155. Inirerekomenda ang pagsisimula ng network. Simulan. Ang kapasidad ng barkong ito, 3 beses na mas mataas kaysa sa lumang bangka. Ayos lang. Itong 150 kilo pataas. Sa pagkakataong ito, nahuli.
155 piraso ng tuna. Tinatayang kabuang bigat ay mga 15,000 kilo. Tinatayang halaga mula 12 milyong hanggang 22.5 milyong. 12 milyon hanggang 22.5 milyon. Diyos ko! Net! Ito ay isang net. Lahat ng mga cold chain truck ay kinuha. Ipapamahagi sa labas ng port ngayong gabi. Lin Yuan. Tinatayang 12 milyon hanggang 22 milyon. Ngayon ang pagbabayad. Ikaw lang. Ako lang. Nanalo ka. Nanalo tayo. Tio Lee, hawakan nyo. Sa buhay nyo. Nakita mo na ba ang ganitong kalaking tuna? Bumalik na si Lin Yuan sa daungan ngayon. 155 na tuna. Nagtataka ang lahat sa buong pantalan. Lahat ng mga refrigerated truck ng Luz ay lumabas. Sa isang huli na ito, napunan niya ang kakulangan ng 2 linggo sa panlabas na daungan. Gaano karami? 10,000 Kaagad na nagbayad si Lu Yutong. Pinipilit ninyo ang pagsasara ng Lu, na nabasag. Ang puwang niya sa labas ng daungan ay napuno ng isang net ni Lin Yuan. Tatay, magsalita ka na. Patawag mo si Sekretaryo Liu. Ginoong Wang, ang pagsasara ng Lushi Port. Ngayong gabi, hayaan mong ang 3 mangingisda sa port ay mag-supplying sa Lushi gaya ng dati. Huwag nang lumaban. Bakit ka umalis ng ganito? Kahit na mahirap na gawa natin. Hindi mo maintindihan. Si Lin Yuan, isang tao, isang net, mahigit 1 milyon ang kita. Nabawi ko ang Luz 2 weeks. Pero isang araw lang niya na ibalik. Kung ipipilit pa natin, mas lalo lang siyang aasahan ni Lu. Wang Hao, may sasabihin ako sa iyo. Itong batang ito, hindi na natin kayan harapin gamit ang negosyo. Na paraan, tatay, ano ang balak nyo? Siya ang buhay ni Lu Yutong. Sekretaryo Liu. Mula bukas, bantayan ng mabuti ang kanyang mga galaw sa paglalayag. Sa oras, ruta at lugar ng operasyon. Huwag mong palampasin kahit isa. Ginoo Wang, gusto mong. Kung hindi siya mapatay sa negosyo, hayaan mong mawala siya mula sa dagat na ito. Ginoo Lin. Kagabi, natapos na ang pag-aayos ng account ni Ginoong Lu. 15 milyong buo. Buong halaga ay naipadala na. 15 milyong. Ito ang pinakamalaking halaga mula nang lumabas sa dagat. Sabi ni Ginoong Lu. Halos napunan na ang kakulangan sa panlabas na daungan. Ano ang susunod mong gagawin? Maaari nang ibalik sa normal na ritmo. Hindi na kailangang magpuyat. Si Wang Debiao ay naabot na sa ganitong sitwasyon dahil sa iyo. Hinding-hindi niya ito palalampasin. Nagawa mong sirain ang kanyang depensa. Ibig sabihin, sinampal mo siya sa mukha. Ang mga susunod niyang hakbang ay tiyak na mas malupit. Ang ibig mong sabihin ay, iminumungkahi ko na sa susunod na 1 o 2 buwan, ay huwag kang lumayo sa malalim na dagat. Mas madalas kang lumabas sabay. Hintayin mong mawalan siya ng pag-asa, bago muling bumalik sa malalim na dagat. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Kailangan ng pamilya Lu na muling itayo ang supply chain ng panlabas na daungan. Kailangan nila ng matatag na mataas na kalidad na supply. Huminto na ako ngayon. Kailangan niyang tiisin ito mag-isa. Boss Lin, magiging maingat ako. Bago umalis sa dagat, ipapaalam ko sa iyo at kay Lu Yutong ang ruta. Ngunit hindi ko maiiwasang pumunta sa dagat. Narito na. Umupo. Ito ang narevisang kasunduan sa supply. Nanatiling eksklusibo bawat taon. Presyo ng settlement. Itinaas sa 2 beses at kalahati ng presyo sa merkado. Bakit itinaas? Dahil sa isang web kahapon. Matapos kong i-report sa Board of Directors. Sila ay nagkasundo na ang halaga ng iyong kalakal ay ganito. Doon kay Wang Debiao. Nag-withdraw siya kagabi. Nag-withdraw ng blockade sa labas. Tinatanggap na niya ang pagkatalo. Hindi susuko si Wang Debiao. Ang pag-withdraw niya ng blockade ay hindi pagsuko. Palitan ng daan. Ganon din ang sabi ni Lao Zhu. Lin Yuan, mag-ingat ka sa pantalan sa mga nakaraang araw. May mga estranghero bang sasakyan at tao? Kapag wala na siyang magamit na paraan sa negosyo,
Baka mula sa ibang direksyon siya umatake. Nababahala ka na baka saktan niya ako. Nababahala ako. Huwag kang masyadong kabahan. Ang dagat na ito, dito ako lumaki mula pagkabata. Hindi basta-basta makakaapekto sa akin ang gustong gawin nito. Lin Yuan, alam ko kung ano ang kinababahala mo. Mag-iingat ako. Kailan ang susunod mong paglalayag sa dagat? Bukas ng madaling araw. Sa makalawa at sa susunod pa, lalabas din. Sa loob ng 2 linggo, maglakbay ka ng ilang beses sa malalayong dagat. Punan mo ang inventaryo sa pantalan hanggang 3 linggo. Pagkatapos, magpahinga muna. Huwag ka munang pumunta sa malalayong lugar. Ginoo Lu, anong nangyari? Ikaw ang aking kasosyo. Hindi ako nanay mo. CJ, isama mo na lang ako sa usapan. Dadalin ko ang kontrata. Pagkatapos kong basahin, pipirmahan ko ito para sa iyo. Babalik ako bukas pagkatapos ng paglalayag. Ikaw talaga. Bakit ka may oras na imbitahan akong uminom ngayon? Kapag natapos na ang usaping Wang Debiao, nangako ako sa sarili ko. Kailangan kong makahanap ng lugar para makapagpahinga ng maayos. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, magpahinga lang. Mula nang bumili ng bangka hanggang ngayon, hindi pa ako nakapagpahinga. Kaya ngayon, maaaring ituring na ito ang iyong maagang araw ng bakasyon. Kapag natapos na ang usaping Wang Debiao, ano ang balak mong gawin? Magbukas ng maayos na kumpanya ng pangingisda at isama ang mga tao sa nayon para makasunod lahat sa pagkita. Mga tao sa baryo. Galing ako sa baryo. Nakikita si Uncle Lee, sina Akyang, Lolo Zhou at iba pa. Nagtrabaho ng buong buhay sa dagat, pero hindi pa rin kumita ng malaki. Gusto kong magtayo ng isang lehitimong kumpanya. Ihataw mo silang lahat. Sige, mag-invest ako. Mag-invest ka. Marami namang negosyo ang Lu. Hindi na kailangan makisali dito. Kasi sinabi mo na gusto mong isama ang mga tao sa nayon para kumita. Tungkol dito, mas makabuluhan ito kaysa sa anumang negosyo. CJ, hintayin nating magbukas ang kumpanya. Gagawa tayo ng magkasama. Kumpirmado. Ginoong Wang, nakamonitor ang tao natin ng 1 buong linggo. Bawat linggo siya. Bukas ng madaling araw, 3:00. Siguradong lalayag siya tulad ng dati. Anong panahon bukas? Bukas ay magiging maaraw. Pero sa susunod na linggo, formal na tayong papasok sa panahon ng bagyo. Sa susunod na Biyernes, magkakaroon ng sentro ng bagyo sa malalayong dagat. Inaasahang darating ang bagyo dito. Eksaktong malapit sa lugar ng operasyon sa malalim na dagat, kung saan madalas pumunta si Lin Yuan. Ano na ang nangyari sa 8 bangka na pinagawa ko sa iyo? Kumusta na? Handang-handa na itong umalis anumang oras. Nakaayos na ang lahat ng mga kagamitan. Saan na ang tao? Kumpleto ng 32. Lahat ay kasama na namin ng mahigit 10 taon. Mga matandang marino. Napakamaingat. Mabilis ang mga kamay at paa. Kaya itakda natin sa susunod na Biyernes. Lalabas ang linyuan ng 3:00 ng umaga. Hindi natin kailangan umalis ng masyado maaga. 11:00 ng umaga tayo aalis. Magsisimula ng 12:30. 8 bangka ang nakapaligid sa anyong fan. Pipilitin siyang pumunta sa direksyong ito. Bago mag 2:00 ng hapon. Kailangan siyang itulak sa lugar ng babala ng bagyo. Pagkatapos ng 2:00, magsisimula ng bumuo ang sentro ng bagyo. Sa oras na iyon, Ginoong Wang, kung sakaling may barko na dumaan, anong gagawin nila? O kaya ay gagamitin nila ang satellite phone para humingi ng tulong? Matagal nang nakahanda ang signal jammer. Basta pumasok lang siya sa malalayong bahagi ng dagat. Kahit ang satellite signal ay hindi na maipadala. Sa labas, sabihin na lang na ayaw niyang makinig sa payo. Tiyagang aalis ng dagat. Nadawit sa bagyo at nagka-aksidente. Sa oras na yon, kahit na magduda si Lu Yutong, hindi siya makakakuha ng anumang ebidensya. Agad kong ipapaalam sa kanila. Maghanda na ng maaga. Sandali lang. Mayroon pa bang utos si Ginoong Wang? Gawin itong malinis. Huwag mag-iwan ng anumang bakas. Naiintindihan. Lin Yuan, naghintay ako sa iyo ng 2 buwan. Nakatukoy ng maraming signal mula sa malalaking sasakyang dagat. 3 milya ang layo.
Malapit nang mabilis na lumapit sa barko namin. 10 sasakyan. Ano? Lin Yuan. Huwag ka nang mag-alala. Huwag ka nang mag-alala. Sabi ng tatay ko. Ngayon, manatili ka na lang dito sa dagat at pakainin ang mga isda. Wang Debiao. Talagang kumilos na siya. Gusto akong harangan. Hindi ganun kadali. Lin Yuan. Tingnan mo ang nasa likod mo. Yan ang iyong libingan. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Tumakbo ka palabas. Tumakbo ka palabas. Babala sa kalapit na dagat. Biglang bumaba ang presyon ng hangin. Malapit nang mabuo ang gitna ng bagyo. Nawala ng signal ng komunikasyon dahil sa interference. Tapos na. Mga kapatid. Umalis na. Nakita ang sobrang laki ng grupo ng mga hayop sa dagat. Grupo ng mga humpback whale. Humigit kumulang 8 ang bilang. Sa 5 milyang distansya. Matagumpay na naitatag ang koneksyon ng isip. Tumugon na ang grupo ng mga balyena sa tawag ng tulong. Kasama ang napakalaking mga nilalang sa dagat. Nakumpleto ang opisyal na koneksyon ng isip. Natapos ang pag-unlock ng Antas 4. Kakayahan pagsasama sa karagatan. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Iniligtas mo ang buhay ko. Wang Debiao. Wang Hao. Sa utang na ito, babawiin ko ito sa inyo ng maayos. Tatay, iniinom ko ang isang tagay para sa inyo. Kahit gaano pa man si Luyutong, kahit gaano pa siya kasigasig, wala silang nakitang kahit anong ebidensya. Sa hinaharap ang dagat na ito, ay tayo pa rin ang magpapasya. Pero, hindi pa rin tayo pwedeng magpabaya. Si Luyutong ay hindi magpapatalo ng basta-basta. Ipapagawa mo sa mga tao sa ibaba. Nahigpitan ang kanilang mga bibig. Walang kahit isang salita ang dapat lumabas. Tiyakin mo, Tiyo Wang, na huwag mag-alala. Walang butas ang ating ginawa. Walang kahit anong ebidensya ang naiwan. Masama na. Si Lin Yuan. Anong nangyari kay Lin Yuan? Ngayong hapon. May bagyo sa malayong dagat. Nawawala ang barko ni Lin Yuan. May ipinapasa ang pamilya Wang. Sabi nila nagkaroon ng aksidente. Wala pa ring nakitang labi. Umalis na tayo. Punta tayo sa pantalan. Ginoo Lu. Sabi mo sa akin ang totoo. Bago pa man siya umalis sa dagat kanina. Sinabi niya ba sa'yo? Napupunta siya sa lugar ng bagyo. Wala. Yung ruta niya ngayon ay sa Hilaga Kanluran, sa karaniwang lugar ng operasyon. Malayo siya sa lugar ng bagyo. Zhao Min. Suriin mo ang mga record ng paglalayag ng lahat ng mga barko sa malalayong dagat ngayong hapon. Sa malalayong dagat, mag-organisa ka ng mga mangingisda sa nayon na mapagkakatiwalaan. Bukas ng umaga, sumama ka sa akin sa paghahanap sa dagat. Aalis na ako ngayon. Okay, Ginoong Lu. Aayusin ko ito ngayong gabi. Ginoong Lu. Nahanap ko na. May 8 na barko ngayong hapon na umiikot sa paligid ng barko ni Lin Yuan. At sabay-sabay silang gumagalaw patungo sa bagyo. Sa huli ay bumalik na. Sinuri ko ang mga may-ari ng 8 barkong ito. Lahat sila ay tao ni Wang Debiao. Tama nga sila. Barko sa unahan. Pakipakilala ang inyong sarili. Ako si Lin Yuan. Buhay pa ako. Diyos ko. Si Boss Lin. Buhay pa siya. Bumalik na si Lin Yuan. Buhay pa siya. Bumalik na ako. Ninakot ako. Ayos lang ako. Ito para sa iyo. Ang surveillance sa barko ay naitala ng buo. Alam ko. Nereport ko na ito sa Security Department. Sino iyan? Maaga pa.
Wang Debiao at Wang Hao. Hinala namin kayo nang may kinalaman sa pananakit sa ibang tao at paglabag sa kanilang kaligtasan. Sumama kayo sa amin. Bakit niyo kami hinuhuli? May sapat kaming ebidensya. Makipagtulungan kayo sa aming investigasyon. Wang Debiao, lumabas ka na. Huling 3 buwan ng sweldo namin. Ngayon ay hindi magbibigay ng pera. Saka namin sira ang bonggang bahay na to. At pati na rin ako. Noong nakaraang taon, nagpagawa kami ng bahay ninyo. 80,000 na materyales. Ibalik mo lahat sa akin. Ngayon ay hindi ka magbibigay ng pera. Kinarga ko na lahat ng mga kasangkapan sa bahay ninyo. Para ipambayad sa utang. May handaan kayo sa bahay. Higit 2,000 piso ang utang ninyo sa akin sa pagkain. Matagal na itong nakabinbin ng kalahating taon. Malapit nang magsara ang maliit kong karinderya. Hindi ko na kaya pang ituloy. Tapos na lahat. Nabagsak ang pamilya Wang. Anong gagawin ko? Kuya Yuan. Nagkamali ako. Tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Kuya Yuan. Alam ko na ako ang may kasalanan noon. Hindi ko dapat ikaw ay ipagkanulo. Hindi ko dapat makipag-ugnayan kay Wang Hao. Nadaya rin ako niya. Yuan Jie, dahil sa ating nakaraan. Sa napakaraming taon ng ating samahan. Tulungan mo ako, please. Tuwing araw, nakaharang ang mga nangungutang sa pintuan namin. Halos mapilit na akong mapatay sa stress. Tapos na ba ang sinasabi mo? Ganon ka ba katapang? Liruyan. Noong nasa pavilion tayo, sabi mo noon, na magpakailanman ako ay isang mahirap na mangingisda. Nang sinabi mong hindi ako karapat-dapat sa'yo, bakit hindi mo naisip ang araw na ito? Ikaw at si Wang Hao ang nagpilit sa akin sa gitna ng bagyo. Nang gusto niyong mamatay ako, bakit hindi mo naisip ang araw na ito? Umuwi ka na, hindi kita tutulungan. Ang mga ginawa mo, kailangan mong harapin ang mga resulta. CJ. Lin Yuan, huwag kang magsisi. Boss Lin. Ganyan siya. Baka, gumawa siya ng anumang matinding bagay. Dapat hindi naman. Papabayaan niyo lang na maging mapagbantay. Aalis na ako para ayusin ito. Lahat ng ito ay kasalanan ni Lin Yuan. Kung hindi siya, ako sana ay nananatiling asawa ni Wang. Hindi rin mapapasok si Wang Hao sa kulungan. Sinira niya ang lahat ng bagay sa akin. Gusto ko ring sirain siya. Ang pinakamahalaga sa akin. Lu Yutong. Sisi ni Lu Yutong. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako ganyan kay Lin Yuan. Bakit? Bakit ikaw ang may lahat? Gusto kong maranasan ni Lin Yuan. Ang pakiramdam ng mawalan ng pinakamamahal. Tumigil ka. Ginoong Lu, magising ka. Itong baliw na babae. Sa ospital ba? May nahimatay sa pantalan. Magpadala ng sasakyan agad. Boss Lin. Hindi maganda. Katatapos lang atakihin ni Liu Ruyan si General Lu. Ngayon ay nasa emergency si General Lu. Saang ospital? Ospital ng lungsod. Lin Yuan. Kakatapos lang naming tingnan ang surveillance. Talagang si Liu Ruyan ang salarin. Nasaan siya? Nagpadala na kami ng tao sa bahay niya. Pero malamang ay tumakas na siya. Naglabas na kami ng abiso para sa tulong. Nagsasagawa ng operasyon sa buong lungsod. Ipagbigay alam kay Xiaoli. Dalhin ang lahat ng kapatid. Isara ang lahat ng daungan at mga bangka pangisda. Sabihin sa lahat ng mga bangka. Kapag nakita si Liu Ruyan, agad siyang hulihin. Hindi siya makakatakas sa dagat. Wala na, tapos na. Lahat ay naghahanap sa akin. Saan ako pupunta? Kuya Zhang, sobrang delikado dito. Hindi na ako makakapag-antay buong araw. Anong pinapagalaw pa? Bukas ng hapon, 3:00.
Sa sirang pabrika sa silangan ng bayan para magtransaksyon. Magdala ka ng 5,000 piso. Kailangan ng eksaktong halaga. Siguradong dadalhin kong sapat na pera. Darating ako ng tama sa oras bukas. Kapit Liu. May galaw na. Nakamonitor tayo. Nakarinig tayo ng tawag ni Zhang Laosan. Katatapos lang makipag-ugnayan ni Liu Ruyan sa kanya para tumakas. Nakatakdang magkita bukas ng 3:00 ng hapon. Sa abandonadong pabrika sa silangan ng bayan. Para sa transaksyon. Ayos lang. Sa wakas, lumitaw na siya. Ipagbigay alam sa Departamento ng Seguridad ng Merkado. Agad na pumunta sa abandonadong pabrika sa silangan ng bayan para mag-set up. Pupunta na ako ngayon. Zhang Jie, andyan ka ba? Nadala mo ba ang pera? Nadala ko na. Nandito na lahat. Tignan mo. Mabilis, umalis na tayo. Walang gagalaw. Kami ang seguridad ng pamilihan. Tapos na lahat. Liu Ruyan, kami ay mula sa Departamento ng Seguridad ng Pantalan. Sumama ka sa amin saglit. Ayos lang ako. Huwag mag-alala. Hindi ba kami nakasagabal sa inyong pahinga? Liu, maupo ka na. Hindi na ako upo. Sasabihin ko lang 2 salita at aalis na. May magandang balita pa akong dala. Si Liu Ruyan at si Zhang Laosan. Kahapon ng hapon. Sa isang abandonadong pabrika sa Linshi Town. Nahuli sila sa aktong pagsalakay. Nakuha silang lahat. Tiyak na ebidensya. Hindi na makakatakas. Talagang sobrang salamat sa inyo. Bakit ka nagpapasalamat? Ito ay dapat naming gawin. Kaligtasan ng daungan. Mula ngayon, siguradong mas magiging mahigpit kami. Hindi na ito maulit. Magpakatatag kayo sa inyong kalusugan. Iba pa, walang dapat ipag-alala. Mga kababayan, ngayon ay ang ating pagsasagawa ng Yuantong Fisheries Limited. Salamat kay Boss Lee at Ginoong Lu sa pagbibigay sa ating lahat ng ganitong magandang pagkakataon. Boss Lin. Noon, kami ay walang kaalaman. Pasensya na, kayo ay may malaking puso. Huwag tayong magtalo. Huwag nang banggitin ang nakaraan. Sa hinaharap, sama-sama tayong gagawa. Sama-sama tayong kumita. Ano ito? Ito ang simula ng lahat. Naitaguyod ang pinakamataas na tagumpay. Mula sa mahihirap na mangingisda hanggang sa nangungunang industriya ng pangingisda sa lokalidad. Nakatapos na ang misyon ng sistema. Salamat sa host sa paglalakbay na ito. Naway patuloy mong mahalin ang karagatang ito. Pangalagaan ang karagatang ito. Paalam. Lalabas ka ba sa dagat?